Si Ivana ang tipo ng babae na simple at walang arte sa buhay. Siya ang klase ng babaeng mabait at sumusunod sa sinasabi ng magulang. Nagtatrabaho para makapag-aral at para na rin makatulong sa pamilya. Ngunit sa mansyong pinagtatrabahuhan niya bilang maid, magugulo ang buhay niya magmula nang dumating ang masungit na amo nila. Nalingid pala sa kaalaman niya, ipalihim palang nagkakagusto sa kanya. Ivana, pwede bang ikaw muna magwalis doon sa itaas? Pupunta kasi ako ngayon sa palengke para bumili ng pagkain para sa paparating na senyorito. Utos ni Manang Leila sa kanya, ang mayordoma sa mansyon na pinagtatrabahuhan niya. Sige po, Manang, ako na pong bahala doon. Tatapusin ko lang po muna ang paghugas ko rito. Nakangiti ang sagot niya. Halos 12 taon na siyang nagtatrabaho sa mansyon ng mga Domingo. Yung nanay kasi niya matagal nang nilbihan sa mansyon, kaya nakapasok din siya bilang katulong. Mabait naman sa kanila ang Don at Donya na ang may-ari ng mansyon kaya walang naging problema. Sa totoo pa nga, pinapaaral pa siya, tinuturing na parang anak. Mayaman kasi mga to pero minsan lang umuwi, 1 beses lang sa 1 buwan. Nang matapos si Ivana sa kanyang paghuhugas ay pumunta agad siya sa itaas para gawin ang pinagbili ni Manang Leila na pagwawalis. Kumuha siya ng walis at dustpan bago nagsimulang maglinis doon na sinimulan niya sa study room. Habang naglilinis siya, nakita niyang malaking picture ng amo niya sa kanang bahagi ng study room na may preskong bulaklak na nakalagay doon sa table. Isang mabangong rosas na pinitas kanina sa baba. Sa retratong yon, kita niya ang masayang mukha ng mag-asawang Don at Donya. Hawak ang nakasimangot na mukha ng nag-iisang anak nilang lalaki na parang ayaw nitong makunan ng retrato kasama ng mga magulang. Kung ang mag-asawa umuwi dito 1 beses sa 1 buwan, ang senyoritong anak nila, 10 taon na nakakalipas simula nang umuwi. Kaya ganoon na lang din ang paglilinis sa mansyon ngayon dahil darating ngayong gabi ang senyorito. Meron din kasi iba pang mga mansyon ng amo nila sa Maynila, kaya siguro di parating umuwi ang mga ito. Tinuring lang na bakasyonan ng mansyon na pinagtatrabahuhan niya. Nang matapos si Ivanang magwalis sa itaas, napagdesisyonan niyang bumaba para humarap ng ibang gawain. 15 kasi silang kasambahay doon sa mansyon, kasama si Manang Leila at ang nanay niya. Nang makababa siya, nakita niyang kanyang ina na nag-aayos sa mga kortina doon malapit sa hapagkainan, kaya agad siyang lumapit dito. Nay, ako na po dito, magpahinga na lamang po kayo. Kaya ko na po ito. Magalang na sabi niya. Wag na, Ivana. Tulungan mo na lang ko dito para mabilis natin tong matapos. Sagot naman ng ina niya. Mabilis niyang hinawakan ang puting tela ng kortina at tinulungan to sa ginagawa. Kamusta pala ang pag-aaral mo, anak? Baka ipatawag na naman ulit ako ng mga guro mo dahil sa magandang performance mo sa school mo. Medyo natatawa na may halong pagmamalaking sabi ng nanay niya. Ganun pa rin naman po, Nay. Wala naman ako na ibagsak na subject. Nasa line of 9 pa rin ako sa lahat ng mga grades ko. Ikaw talagang bata ka. San ka ba nagmana, ha? Di naman ako at ang tatay mo matatalino. Baka sagutin kita dyan, Nay. Alam ko anong sagot dyan. Natatawang sabi niya. San ba naman siya nagmana kundi sa magulang lang naman niya? Pinalaki ba siya ng mga ito na maayos? Namiss na tuloy ang tatay niyang nandun sa kabilang bayan? Stay in kasi sila sa mansyon kaya naman binibisita lang nila ito pag day off o walang trabaho. Wag na, nak, alam ko ng sagot dyan. Sagot din naman ito na ikinatawa niya. Patuloy sila sa pag-uusap hanggang sa hindi nila namalayan natapos na ang pag-ayos ng kortina malapit sa hapagkainan. Yun din kasi ang isa sa mga sekreto nila sa gawain dito sa mansyon para hindi namamalayan ng pagtakbo ng oras at di sila madaling mapagod. Dinadaan lang nila sa usap-usap at tawanan. Hanggang dumating ang 7 ng gabi, inanunsyo na ni Manang Leila na paparating na ang senyorito. Nakauwi kasi to galing sa palengke. Habang hinihintay nila ang paparating na senyorito, nagsipaglinya din ang lahat ng katulong sa pintuan. Ganito talaga sila. Pag umuwi ang mga amo, lalo na ang Don at Donya, iniintay ang mga to sa pintuan habang binabati ang pagpasok bilang simbolo o pagrerespeto. Ang mayordoma ang nasa una sa linya at katapat naman ang ina niya. 7 ang nasa linya ng kanyang ina at 1 naman ang linya ni Manang Leila, kasama na doon si Ivana. Makaraan ng ilang minuto ay may narinig na silang tunog na sasakyan at pagkatapos noon, may narinig din silang yapak papasok sa mansyon, kaya inihanda nila ang sarili para bumati. Lumawa doon sa pintong isang makisig na lalaki na may malaking pangangatawan na halatang alagang-alaga sa ehersisyo. Nakasuot to ng halatang mamahaling asul na polo at itim na pantalon. Mag-isa lang ang tanging dala lang nito hindi kalakihang bag na nakasabit sa likod. Magandang gabi po, senyorito.
Sabay-sabay nilang bate habang nakayuko na tinanguan naman ng lalaki. Walang duda, istrikto ito. Sa klase kasi ng dating nito ay para ba nagsasalita na, "Wag mo akong galitin." Baka nais niyo po munang kumain, senyorito. Naganda po kami na masasarap na pagkain para sa'yo. Nakangiti at magalang na sabi ni Manang Leila. "No, I'm fine." Tipid na sagot nito. "Sige po, senyorito." Sagot naman ni Manang. "Gusto ko na magpahinga, Manang. Pupunta na ako sa kwarto ko. Maybe I will eat later. Just leave me some food." Sabi lang ito at saka naglakad papuntang hagdan para pumunta na sa kwarto nito. "Magsibalik na tayo sa trabaho dahil magpapahinga pang senyorito." Baling naman ni Manang Leila sa kanila na kinatango niya at sa mga kasamahan niyang kasambahay din. Nang magsialisan na sa trabaho niya, kaagad siyang tinapik ni Cora na isa rin sa mga kasambahay dito. Kaedad niya ito at kaya niya ay matagal na rin tong nagtatrabaho dito. Siguro 7 taon na din tong nagsisilbihan. Nauna lang siya ng 3 taon. "Oy, Ivana, ang gwapo na senyorito talaga. Kung nangiti lang ay mas lalo pa itong gugwapo talaga." Nagigigil na sabi pa nito na ikinatawa niya. "Oo nga, mas lalong gugwapo to kung ngiti lang, kaso malabo yung mangyari sa palagay niya dahil obvious naman sa mukha nitong kasungitan at palagi lang nakakunot ang noo." "Tama ka dyan, Cora, pero mukhang masungit siya, no? Nahalata mo ba yon?" Tanong niya rito. Nagsisimula na rin silang maglakad papuntang kusina para tumulong sa mga gawain doon. "Oo nga, pansin ko yon. Pero first impression pa naman natin yon, baka di naman siguro. Di ba siya ganyan dati? Di ba naabutan mo pa siya nandito pang senyorito?" "Oo, tama si Cora. Nakilala niya na noon sa senyorito. Pero matagal na panahon na din yon, mahigit 10 taon na rin ang nakakalipas. Hindi ito masungit noon, masiyahin at palabiro pa nga. Naging magkaibigan sila at sa totoo pa nga'y inamin na nga nitong nagkagusto raw to sa kanya kahit pa 10 taon pa lang ang edad niya. At ito na may 12 pa lang din sa mga araw na yon. Kaya naman sinabihan niyang kaibigan lang ang turing niya rito na kinagalit ito na sobra at sinabihan pa siya na, "Hindi kita kaibigan." At pagkabukas din nun, hindi niya na ito nakita pang muli dahil pumunta na pala ito sa Maynila. Yun din ang pinakahuling beses na nakita niya ito. Di naman siya ganun noon, palabiro pa nga yan at pala kaibigan. Sagot niya sa tanong ni Cora. "Ganun ba, Ivana? Wala naman kasing hindi nagbabago. Ganyan naman talaga ang buhay." Narealize niya rin iyon. Ika nga nila, nothing stays the same. Malalim na rin ang gabi at tapos na ang mga gawain sa mansyon. Nandito na si Ivana ngayon sa maid's quarter na tulugan nila. 5 ang tao sa silid kasama ng nanay niya, si Cora at ang 2 pa nilang kasamahan. May kaluwagan ng kwarto dahil may kalakihan din ito. May sariling CR at naka-double deck din ang tulugan nila, kaya naman komportable din sila sa kanilang higaan. Mahimbing nang natutulog ang kasamahan ni Ivana sa kwarto pero siya, di pa rin makatulog sa hindi niya alam na dahilan. Di naman siya uminom ng kape kanina. Wala naman siyang problemang dapat isipan ng solusyon hanggang dumating ang umaga. Kahit ipilit niya talaga ang kanyang matang matulog, hindi pa rin makatulog ang diwa niya. Kaya nakapagdesisyon siyang pumunta sa kusina at uminom ng tubig. Habang naglalakad siya papunta ng kusina, pansin niyang tahimik ang paligid sa mansyon. Sa mga oras kasing to, marahil mahimbing na natutulog ang lahat. Tanging naririnig lang niya ay ang tsinelas niyang tumapak sa may kalamigang sahig. Nang makarating sa kusina, kumuha siya ng baso. Agad binuksan ang ref doon. Marami ang laman nito na may mga chocolate, mga klase-klaseng gulay sa pang-ibaba, at marami pang iba pero hindi niya na to pinansin pa. Kumuha lang siya doon ng pitchel at nilagyan niya ng malamig na tubig ang baso na dala niya. "I want water too," sabi ng pamilyar na boses sa likod niya. Kaya nilingon niya ito at laking gulat niya na makita ang senyorito na nakatayo sa likod niya. "Ito po, pitchel, senyorito?" Nauutal niyang sagot dito sabay abot ng pitchel, ngunit tiningnan lamang ito. "Are you shit? Need an instruction? Get a glass, pour a water in it and give it to me." Striktong pagkakasabi nito na ikinakaba niya, kaya taranta siyang kumuha ng isa pang baso, nilagyan ng tubig at ibinigay sa lalaking amo. "Sorry po, senyorito." Halata sa boses niya ang kaba. Mali pala ang tingin niya kanina na strikto lang ito, dahil ang tama pala napaka-strikto. Hindi niya na ba ako kilala? Yon ang naisip ni Ivana ngayon. "I won't tolerate your stupidity next time, miss." "Castillo po, senyorito. Sorry po talaga." Sagot na naman sa tanong nito. "Castillo? Ivana?" Tanong nito na parang hindi makapaniwala. Opo, tama ka po, senyorito." Sagot niya rito habang tumatango.
May konting sayang naramdaman si Ivana sa dibdib nang malamang alam pa rin ito ang pangalan ng dating kaibigan. Dati niyo po akong kalaro at kaibigan, senyorito, nung mga bata pa tayo. Hindi yun na po ba naaalala? Tanong niya rito, pero tumingin lang to na may pagkadisgusto na para bang di rito nagustuhan ang sinabi niya. Kaibigan? Hindi kita tinuring na kaibigan. May halong diin at galit na pagkakasabi ng lalaki sa kanya. Tsaka padabog na niligay ang baso na halos mabasag na doon sa maletang lamesang malapit lang sa kinatatayuan niya bago ito umalis sa gawin niya. Na makaalis to, natigilan pa rin si Ivana. Patuloy na nag-replay sa utak niya ang huli nitong sinabi bago umalis. Kaibigan? Hindi kita tinuring na kaibigan. Kaibigan? Hindi kita tinuring na kaibigan. Isa lang ang nararamdaman ni Ivana ngayon. Nasasaktan siya dahil wala lang pala para sa lalaki ang kaibigang relasyon na nabuo nila noon. Nasasaktan talaga siya. Walang tulog si Ivana matapos ang pangyayaring yon. Ano na lang ang mukhang ihaharap sa amo niya, gayong galit ito sa kanya. Paano niya to haharapin? Sobrang assuming ka naman kasi ang pag-aakala niya na naging magkaibigan sila ng mga bata pa sila kahit na itinanggi na nito noon. Aaminin niya, nasaktan talaga siya nung sinabi nito, hindi raw sila naging magkaibigan. Pero wala siyang magagawa doon kung ganun talaga ang tingin ng binata. Ang sungit talaga ng senyorito? Ay, hindi pala. Napakasungit pala ang tamang salita. Alas 5 pa ng umaga, naghuhugas na ng mga pinggan si Ivana at pagkatapos sunod niyang linisin ang malaking kusina sa mansyon. Lunes kasi ngayon kaya kailangan niya magtrabaho ng maaga dahil papasok pa siya sa paaralan pagdating ng alas 8. Ivana, parang malaki eye bags natin ah. Si Cora na gaya niya ay gumising din na maaga dahil papasok din sa paaralan. Wala lang to, Cora. Di kasi ako makatulog kagabi sa hindi ko malamang dahilan. Rason niya naman dito. Pinili niyang hindi sabihin ang nangyari kagabi para hindi na to mag-usisa pa. Alam niya kasi ang takbo ng utak ng kaibigan. Di siya nito titigilan pag hindi ito nakwentuhan. Kahit may eye bags ka, ang ganda mo pa rin talaga. Alam mo, pag siguro nabihisan ka ng maayos, walang panama talaga sa mga sikat na artista at mga model sa TV. Puri nito habang nakatingin sa kanya. Tiningnan niya naman ang suot na uniformeng pang-maid. Wala namang mali dito. Maayos naman ang damit at mas komportable pa nga siya sa mga damit na kagaya lang ito kaysa mga damit na kulang sa tela at halos lumuluwa ng kaluluwa. Huwag mo nga akong bulahin, Cora. Walang gana niyang sabi at binaling ang atensyon sa pagtrapo sa lamesa kahit wala namang masyadong dumi doon. Eh di sana artista na ako ngayon, Honestly speaking talaga, no? Pag itry mo mag-apply sa mga model agency, sigurado ko, tanggap ka kaagad. Tiningnan siya nito. Lahat talaga ng mga katangian sa mga model nakikita ko rin sa'yo. Baka nga mas damang ka pa eh. Baka maging posible yung mga pinagsasabi mo. Baka mahirap na. Natatawang sagot niya. Palagi kasing sinasabi ng kaibigan maganda raw siya at mga bla bla bla, pero hindi naman niya yun pinaniniwalaan. Nasanay na rin kasi siya eh. Hindi natin alam ang takbo ng panahon, Ivana. Baka nga masigit pang maabot mo. Sabi nito habang binaling din ang atensyon sa pagwawali sa sahig. Oo na, sige na. Bilisan na natin to para hindi tayo malate mamaya. Sabi niya dito at saka finokus muli ang atensyon sa ginagawa. Ngunit di pa rin tumitigil ang kaibigan sa panunuyo sa kanya, kaya tinatanguan at sinasakyan sa kanya lamang ang mga pinagsasabi nito. Nang dumating ang alas 7 ng umaga, pumunta na siya doon sa maid's quarter para magbihis ng damit at pumunta sa paaralan. Di na siya nag-aksaya pa ng oras para pumili ng magagarang damit. Nagsuot siya ng isang kulay rosas na t-shirt, tsaka pinaresan to ng asul na maong. Wala din kasing uniform na pinasukan niya, kaya malaya kang pumili kung anong isusuot mo. Kumuha siya ng 100 sa bag niya para sa baon sana niya, pero binalik na din ng 50 na maisip ang ipon niyang ilang araw na hindi nalalagyan. Nag-iipon kasi siya ng pera para ibigay niya sa nanay niya. Medyo malaki-laki din ang magiging kantidad nito. Sa ngayon, 3rd year college na siya sa kursong business marketing. Sa totoo lang, di naman talaga itong kursong gusto niya. Sadyang, ito lang ang pinaaral sa kanya ng don at donya. Sa kadahilan ng pag nakagraduate na raw siya, dun sa pagtatrabahuhin sa kumpanya ng mga ito. Sino ba naman siya para tumanggi sa magandang offer na yon? Tsaka magandang oportunidad na yon. Pero kung siya lang talaga ang papipiliin, at kung may sapat lang din sana siyang pera para tususan ang pag-aaral, pipiliin niya ang pagiging fashion designer. Kaso lang magastos yun, at sa lugar din nila dito walang paaralan na may course na ganon.
Nang matapos siya sa pag-aasikaso, naglakad siya doon palabas sa mansyon. Kita niya si Cora na nakasuot ng kulay green na blouse at jeans na nag-aantay sa kanya sa labas. Ito kasi ang usap nila na sabay silang pupunta sa paaralan. Gaya niya, business marketing din ang kinuha ng kaibigan at third year college din kagaya niya. Tara! Sige, pero magpapaalam muna ako kay nanay. Sagot niya at sakto naman nasa bakuran lang din ng nanay niya na nagwawalis malapit sa damuhan. Nay, papasok na po ako. May kalakasan na pagkakasabi niya para marinig siya. Sige anak, magpakabait ka doon ha at pagbutihan mong pag-aaral mo. Nakangiti ang tugon nito sa kanya kaya't sinukla niya rin to na mas matamis pang ngiti. Opo nay, makakaasa po kayo. Magalang na tugon niya. Tara na. Baling niya kay Cora na kinatango naman ito at sabay sila naglakad patungo sa labas ng gate. Nang makalabas na sila ng gate, naglakad muna sila ng konti papunta ng sasakyan. May karayuan din kasi ng konti ang paaran ng pinasukan niya kaya kailangan pang mamasahe at sumakay. Habang tahimik sila naglalakad, may napansin silang mamahaling sasakyan na huminto sa gawing nila. Isa tong itim na kotse na tinted dahilan para hindi nila makilala kung sino nakasakay doon. Bumukas to at lumawa doon ang hindi kilalang binatang amo. Can you come with me, Ivana? Hindi ko na kasi alam ang mga pasikot-sikot dito. I just need to buy something. Don't worry, I will drop you in your school. Biglang sabi nito. Sige po, senyorito, walang problema. Nahihiyang sagot niya. Namapatingin siya kay Cora, nakita niya, parang dito makapaniwala sa nangyari. Sino ba namang hindi? Kung ang masungit at saritong amo ba naman nila ay bigla-bigla na lang tumigil sa daanan at manghihingi ng pabor. Mauna lang ako sa iyo, Ivana. Doon na lang tayo magkita ulit sa paaralan? Sabi ni Cora at saka nagmamadaling umalis. Alam niyang nagmamadali ito dahil kahit din ito sabihin, naiilang to sa presensya ng amo nila. Sasabihan pa sana niya itong wag muna pero huli na ang lahat dahil mabilis na to naglakad palayo sa gawin niya. Get in, sabi ng senyorito. Nag-aalangan naman siya kung papasok ba o hindi sa magara at mamahalin itong sasakyan. Pero sa huli, binuksan niya na lang ang pinto sa may likod ng kotse nito at doon pumasok. Sumalubong sa kanyang mabangong panlalaking amoy, sarap nito na parabang nangungulikot sa ilong niya at akmang uupo na sana siya nang biglang magsalita ang senyorito. I am not your driver. Dito ka umupo sa tabi ko. May bahid ng pagkainis na sabi nito. Kaya taranta siyang lumabas sa kotse, dali-daling binuksan ang pinto sa unahan at umupo doon. Sorry po, senyorito. Mahinang sambit niya sa lalaking katabi niya na ngayon. Naiilang siyang katabi ito lalo pat konti lang ang distansyang namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi niya lang ito pinahalata. Di ba kagabi lang mukhang galito sa kanya? Bakit niya pa ako sinama? Pwede naman kung iba. Yun ang mga nasa isip ni Ivana habang katabi ngayon ang among lalaki. Put your seatbelt on. Utos ito sa kanya. Kaya naman dali-dali niyang kinuha ang seatbelt malapit sa upuan niya. Akmang isusuot na sana ito nang ma-realize niyang hindi niya alam kung paano suotin yon. Sasabihan niya sana ng lalaki na hindi niya alam paano magsuot nito, pero pinili na lang na hindi dahil baka susungitan na naman siya nito. Mahirap na. Sinimulan niya ng buhayin ng makina ng kotse habang di pa siya nakasuot ng seatbelt. Okay lang naman siguro. Hahawak na lang siguro siya sa upuan kung sakaling malakas ang pagpapaandar nito. Yon ang nasa isip niya. Ang akala niyang patatakbuhin na nito ang sasakyan ay hindi pa pala. Lumapit to sa kanya at tinawakan ang seatbelt niya. Didn't I told you to put your seatbelt on? Sabi nito. Hindi ko po kasi alam kung paano suotin, senyorito. Nauutal niyang sagot. Dito sumagot sa halip ito nagsuot ng seatbelt sa kanya. Kinakabahan talaga si Ivana, lalo na nung napatitig siya sa seryosong mukha nito habang sinusuot ng seatbelt niya. Naramdaman niya na lang ang sariling bumibilis ang pintig ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit ganito ang tibok nito. Marahil siguro dahil yon sa sobrang kaba. Pero tila ba naging slow motion ang lahat sa paningin niya dahil lang sa simpleng paglagay ng seatbelt ng lalaki sa kanya. Ang tagal nitong matapos, parang bumagal bawat segundo sa ginawa nito. Tinignan niya ulit ang among lalaki. Seryoso lang ito at walang bahid ng emosyon. Nang matapos ito, may sinabi pa itong kung ano sa kanya pero para bang nabinging-bingi siya dahil mas nanaig pa ang malakas sa tunog ng dibdib niya. Salamat po. Yun na lang ang naging sabi niya sa hindi na inintinding sinasabi nito. Seryoso at masungit pa rin ang naging mukha nito. Wala pa rin talagang ipinagbago. Next time, learn how to put your seatbelt on.
Sabi nito na kinatango na lang din ni Ivana. Pagkatapos nun, pinaandar nito ang sasakyan. Seryoso tong nakatingin sa daan at tahimik lang din nilang dalawa. Mag-aaral talaga siya paano magsuot ng seatbelt. Pahamak talaga to sa totoo lang. Naiilang na talaga si Ivana sa katahimikan sa loob na sasakyan ng lalaki. Sino ba namang hindi? Kung halos 30 minutos na siyang nakaupo pero wala man lang planong amo na bumasag sa katahimikan. Dagdagan pang nag-alala siya na baka malate sa klase. May sinabi pa naman ng professor nila na may pagsusulit daw silang magaganap ngayon. Ano na kayang oras ngayon? Ano ba kasing bibili ng senyorito? Bakit ba kasi sinama pa siya? Gusto niya sanang sabihin na malilate na siya, pero pinili na lang nilang hindi dahil baka sungitan na naman siya nito. Tsaka amo niya pa rin to kaya wala siyang magagawa. Tinignan niya ito, ganun pa rin, walang pinagbago. Seryoso lang sa pagdadrive. Ngayon lang din niya napansin na nakasuot lang pala to ng gray na t-shirt at jeans. Nakasimpleng t-shirt lang ito pero halatang mayaman pa rin dahil sa makinis na balat. Ang laki din ng pinagbago nito ng mga bata pa kasi sila. Kita mong masayahing mukha nito palagi, lalo na kapag naglalaro sila. Ngunit iba na ngayon dahil mukhang isang malaking himala pag napatawa mo ang lalaki. Why are you staring? Lumabas ka na, nandito na tayo. Biglang sabi nito at doon niya lang namalayan, huminto na pala ang kotse. Unang lumabas ang lalaki kaya't sumunod na rin siya. Hindi na siya nag-antay pa ng pagbuksan ng pinto dahil alam niya namang hindi ito gentleman. Sungit man siguro, mukhang yun ang tama. Na makalabas siya na pag-alaman niyang sa butik pala ang punta nito. Kung sa butik lang palang bibilhin niya, bakit pa siya sinama kung alam naman para nito kung saan? Di naman kasi ito nagtanong sa kanya kahit isang beses man lamang. Ano na kayang oras? Sigurado na talaga late na siya. Saan po tayo pupunta, senyorito? Tanong niya. Pero parang wala lang narinig ang lalaki dahil naglakad lang ito patungo sa butik. Nabubwisit na talaga si Ivana pero hindi niya lang ito pinahalata sa lalaki. Sinundan niya na lang din to patungo sa butik. Nang pumasok ito, pumasok din siya. Tumambad naman sa kanya ang mga magagandang damit sa loob. May mga panlalaki at may mga pambabae rin. At tingin niya karamihan sa mga damit dito halatang mamahalin talaga. Siguro bibili ang senyorito ng mga damit dahil maliit lang na bag ang dala nito kahapon. At tama nga siya sa iniisip dahil pumipili ang lalaki ng mga damit. Pick something for yourself. Sabi nito sa kanya. Ang tukoy nito ay ang mga damit dito sa butik. Wag na po, senyorito. Sumama lang naman po ako. Sagot na naman habang umiiling. Pick or I will not drop you at your school. Masungit pang sabi nito. Wala na siyang ibang choice kundi ang pumili na lang ng damit dito sa butik. Siguro pipiliin niya yung pinakamurang damit na nandito para hindi siya mapagalitan. Mahirap na. Habang naglalakad siya at naghahanap ng mapagpipilian, may sumalubong sa kanyang babae. Hello po ma'am, may maitutulong po ba ako sa inyo? Nakangiting sabi ng babae sa kanya. Naka-uniforme ito at malinis ang ayos. Isa siguro to sa mga nagtatrabaho dito. Naghahanap po ako ng pinakamurang pambabaeng damit dito po. Tugon niya. Dito po ma'am. Maraming mumurahin sa bandang dito pero magaganda pa rin naman, sabi nito. Tsaka giniya siya papunta sa kabilang bahagi. Marami rin ang mga damit na nakadisplay doon at halos lahat magaganda. Pero may isang damit na nakaagaw sa atensyon niya. Nakahanger sa ibabaw at isa itong half-shoulder dress na kulay pula at simple lang pero sobrang nakakaagaw ng atensyon dahil sa magandang pagkadesenyo nito. Akmang kukunin niya ito na manlaki ang mata niya na makita ang presyo. 10,000 sa isang dress lang? Akala niya ba mura mga to gaya na sabi ng babae kanina? Bakit hindi? Sa mga mayaman siguro mura lang ito pero sa mga hampastupang katulad niya, kailangan pa sigurong mag-ipon ng ilang buwan para makabili lamang nito.